Alright, mayroon tayong isang air-cooled diesel engine mga kagrasa. So ito po ay andar na po siya, itong pangbangka. So ito naman pong isang air-cooled diesel engine. So ngayon, ibahagi ko sa inyo kung paano ba, ano ba ang ating gagawin, kung paano ba ang dapat na, i-check para mapagana natin ang isang air-cooled diesel engine. So ito pong air-cooled diesel engine ay ano po siya, ito po ang magandang ayusin kasi wala na po kayong ignition system o yung kuryente na hanapin pa para yun po ang kanyang mag-ignite ng kanyang combustion na air and fuel mixture. So ito po ay isang diesel engine, wala na po kayong paikutin pa yung isipan para hanapin yung kanyang source ng kuryente. So ito po ay automatic combustion po siya, na makompress na po ang air and fuel mixture. So yun po ang kanyang piston, no? So tinatanggal ko siya kasi ginagrind ko kasi sumisingaw po ang kanyang valve. So yan po, sumisingaw po siya. So natapos ko na siyang ginagrind. So ito po ang dapat na i-check, itong kanyang valve. Pag sumisingaw siya ay hindi po siya andar. Ibig sabihin, nag-loose compression po siya. So bali, yung kanyang compression system lang po ang ating i-check niya at ang kanyang fuel system. So sa kanyang compression system, kabilang na dito yung kanyang valve, yung kanyang piston at sa kanyang ring. So kadalasan dito ay yung kanyang valve lang ang sumingaw. So minsan ito ang kanyang ring at saka yung kanyang gasket dito, yung kanyang yung parang bronze na gasket dito, yung bilog na gasket dito. So ito po ang kadalasan ay pumuputok po siya ang gasket dito. Ang mangyari ito pag puputok ang gasket ay i-check ang itong kanyang apat na stud bolt yan dito. So ito po ay nilagyan ko siya ng hose kasi tinicheck ko ang kanyang fuel system kung okay lang ba ang kanyang function. So dito naman, pag matapos na mag-grind itong kanyang valve ay isunod itong kanyang fuel system at kanyang ring kung matapos na, wala na ba siyang okay ba ang kanyang sanction, ang kanyang vacuum. Then isunod itong kanyang fuel system. So dito naglagay ko ng hose dito. Yan, naglagay ko dito kasi natanggal ko na ang tangke. So ang i-check dito, i-check natin ang kanyang injector, yung kanyang ito po ang kanyang injector. Klaro natin sa camera, no? So ito po ang kanyang injector. Dapat i-check ito kung magbuga lang po siya ng gas dito. Ibubuga lang po niya habang ikutin natin ang kanyang flywheel, yung i-crank po natin. So pag wala po dito ay i-check itong kanyang linya. So yan, itong kanyang linya baka nabara lang po dito. Then next, pag okay lang po ang kanyang linya ay ito na po ang kanyang, tanggalin na po dito. So bali tanggalin lang po, tapos yan po, ulitin lang po na i-crank itong kanyang flywheel, no? So yun po, pag hindi pa siya bubuga dito ay ito na pong kanyang pump. So itong kanyang pump na itanggalin lang po para ma-check kung okay na ba ang kanyang function. Lumalabas ba po kanyang kung ano ang nangyari dito sa loob. Kadalasan ay ang kanyang o-ring. So minsan itong diesel air-cooled engine diesel, kapag yun mahirap siyang pandarin, kadalasan dito ay yung kanyang dito po, yung kanyang yung kanyang minor, yung sabitan ng minor, yung marang may panga doon sa ilalim. So yan po ang hindi po na tama, yung doon siyang kabila lang, hindi na makatapat sa gitna yung kanyang pinakapanga. So kadalasan dito ay yun lang po ang ating i-check. So yung kanyang injector, yung kanyang linya, tapos yung kanyang pump o yung kanyang hose ba, yung kanyang tangke kung ba po, hindi po siya barado, yung kanyang po dito, yung kanyang fuel cock, yan dito, yung kanyang fuel cock, ito po yung kanyang tangke, no? So i-check lang ang laman ng tangke. So yun lang po ang mga dapat na i-check, no? So ngayon ay ipakita natin kung paano natin ito i-check kasi yun po, nagka-problema po ito kasi hindi patagal na po siya natambay, hindi po siya umandar.
Sa katagalan ng kanyang tambay, yun ang kanyang valve, ang kanyang mga carbon deposit na iwan po dito, yung kanyang mga carbon, ay yun po nakasagaba na dito sa valve, kaya po ay sumingaw po siya. So tinanggal ko po siya. Tapos, yun po, chinecheck ko siya, dito ay mayroon siyang problema. Okay, since wala po siyang lalabas dito na fuel dito sa kanyang pinaka pump, tanggalin muna natin ito mga grasa para makita natin dito sa loob kung ano ba ang nangyari, bakit po ay wala po siyang lalabas. So ganito lang po ang pag-check ng mga grasa. Yan, ito ang kanyang pinakapanga, no lapit ng kamera. So yan, ito ang kanyang pinakapanga. Yan, ito yan. So yon. So ito po ay yan, ito po ang kanyang pinaka pump, no. So tanggalin mo natin. Yan. So yan po, nakita natin dito. O yan. So sirang-sira po siya, no. Itong kanyang pin. So magpa-order po tayo nito para ayun po masubukan natin siya. So ito yon, tanggalin natin ito. Itong cover nito kasi nang dito sa ilalim yung natanggal, yung naputol. So ito, yan, putol. Yan sa kanyang minor. Yan, o. Yan, naputol. So dito naman ang ating, yan, pakita natin ang timing, yung point sa mga gear dito, yung pa nakatap na siya. So ito po ang ganyang point mark sa mga gear, kailangan makatapatan ito. Yan, tapos siya ang piston. So ibalik natin itong ating pump kasi mayroon ng bago na nabili sa online. So sa pagbalik, ayun po, yan, ito ay itapat lang itong kanyang panga. So yan po, iklaro natin sa camera, yun, o. So yan, itong kanyang panga, yung bingal, itapat lang ito. So ito, tapat lang. Yan. So para madala po siya sa tuwing pinipihit natin itong, o ginagalaw natin itong kanyang minor. Yan dito. Yan po, galaw-galawin natin. So yan. Ito ay kung paano natin malaman kung saan ba natin siya titingnan, kung naka-TDC na po siya o naka-top dead center na po ba itong isang air-cooled diesel engine. So ito po ay tingnan natin dito yon, ikutin na natin itong kanyang flywheel. Dito yung flywheel sa bandang likod. So ito naka sa intake valve, ito naman sa exhaust banda. So ganito yon. So dapat tingnan niya natin dito. Ito ang kanyang pinakakunya. Ayan, kunya.
So itong kunya na ay tapat lang dito. Yan, kita nyo dito. Yung marking na to yan. Dito. So kahit buksan mo sa bandang loob ay yun, nagka-align yung kanyang timing mark sa gear. So dito. So kailangan itapat to dito. So yan. So ito, tingnan natin ang spray ng bagong injector kasi nagbili po tayo kasi yung lumang injector ay hindi na masyado umispray. So yan ang tamang buga ng injector. So tingnan natin ulit. Dapat parang hamog lang po siya, yung habo lang, hindi yung solid ang spray. Yan, tingnan natin ulit. So ganito ang tamang buga ng injector. So yun po ang tamang buga ng injector. So ibalik natin ang dapat na ibalik. Ito po ang kanyang luma, no. Yan. Abe, bubirag PC aray ma. Tayo.